Hi guys! Story time tayo ulit! Siyempre ngayon share ko sa inyo na yung pagiging isa po akong adopted and I am not ashamed na i-share sa inyo yung story na yun. 'Di ba? Kasi yun ay part ng life ko na something na makulay. Ganyan. Paano ko ba nalaman na adopted ako? Ako is 19 years old na, yung nalaman ko na adopted ako. Hindi rin masyadong maganda yung pinag-ugatan o yung revelation. Ganyan, parang nagkaroon ng fight kami ng brother ko. May kapatid din ako na guy na same as me also na adopted. Tapos, big fight, ganyan-ganyan. Kasi yung brother ko, lagi siyang nagsiselo sa akin. Siguro, kinukompare niya yung sarili niya sa akin, ganyan. So, hanggang sinabi nga niya na habang nag-aaway sila ng mami ko na bakit hindi niyo sabihin dyan sa kanya kung sino ba siya, parang gano'n. Siyempre narinig ko, tapos parang sinabi ng mother ko na parehas ko lang kayong alaga, bla bla bla, gano'n. Anong first kong naging reaction? Actually wala. Parang iniisip ko lang nun is parang nakatutok lang ako dun sa galit ko dun sa brother ko na nasagot niya yung mother ko or may fight sila or something. Pero yung ni-reveal sa akin yun, parang hindi masyadong na-retain sa akin. Kasi, in fairness naman sa kanila, hindi ko naramdaman na adopted ako. Talagang pina-feel sa akin yung love, yung talagang, parang anak kanila talaga, ganun. Tapos kung paano kanila disiplinahin. Kasi masyadong stricto rin ng aking parents talaga. Pero, syempre, as I grow older, mas naintindihan ko kung bakit. Pero super strict talaga. Ganyan. So, okay naman. Okay naman yung childhood ko. Masaya naman siya at wala naman ako naramdaman na emptiness or something. Kaya na-realize ko, hindi ko siya agad, wala akong mga MMK moments na nagtanong pa sino yung magulang ko, ano nangyari, etc. Hindi. Parang feeling ko ng time na yun lang, yung ni-reveal sa akin yun, parang doon ko na-realize na nako, kailangan ko maging mabuting tao, kailangan maging matino ako, kailangan di ko bigyan ng kahihiyan yung pamilya na nag-nurture sa akin. Yun lang yun na sa akin. Yung parang napaka-aga ko nag-matured. Kasi din agad yung inisip ko, yun agad yung fear ko na ayoko magkamali, ayoko ma-disappoint yung magulang ko. Ganon. Na I have to be careful na ayoko may masabi yung pamilya ko, mga pamilya ko sa akin, mga ganyan-ganyan. Yun yung nasa back of my mind. Ganon. Siyempre, with respect din naman to the feelings of my mother, I wasn't able talaga na to ask her na saan ako galing, ano nangyari, etc. Bla bla bla. Wala, hindi ko as much as possible iniiwasan kong tanungin sa kanya. Kasi ayoko siyang ma-hurt, di ba? Pero set aside ko rin yung feelings ko na yun na nag-iisip kung ano ganyan. Hindi talaga, hindi ko na inisip, hindi ko na hinanap, wala na. Okay, to make the story short, hanggang nag-pass away yung mother ko, wala naman ako naiisip na anything. Pero sobrang God's grace din. Kasi hindi talaga ako naghanap, hindi ako nag-question kay Lord, hindi ako nagdrama, hindi kasi nurtured nga ako with love eh. Sobrang bait ng pamilya ng mami ko, pamilya ng tatay ko. So both sides okay naman sila, di ba? So parang feeling ko okay naman ako. Eventually, syempre, may mga blessing na binibigay si Lord, lalo na kapag lalaki ka na hindi ka mapaghanap, hindi ka mapagtanong. Yung parang, natuto naman ako makontento kung ano lang meron. Yan lang yun eh. So, okay lang sa akin. Go with the flow. Hanggang nagkaroon na nga rin ng pagkakataon na malaman ko yung totoo kong biological father. 'Di ba? Without me na inahanap. So, parang nagkusa na lang nangyari na nakilala ko siya, tapos nakilala ko yung tatay ko bago siyang mamatay. In a short span of time lang talaga, pero at least nakilala ko siya. So parang nakilala ko rin yung, doon ko na-realize na may mga half siblings pala ako. May ate ako, may kapatid akong lalaki. Ako rin naman, may kapatid din pa akong dalawang babae na hindi ko na rin naman nakilala. So sa ibang side, ibang ano naman yung nakilala ko, kapatid ko sa tatay. So, kapatid ko sa nanay, parang hindi ko ata nakilala or something. Nakakatuwa lang kasi parang God is good na parang hindi naman ako naghanap eh, hindi naman ako nagtanong.
'Di ba, na parang hindi na ako nag-focus na kailangan pa ba makumpleto yung pagkatao ko. Parang mas pinili ko na lang makontento na parang at least buhay ka, at least nakapag-aral ka, maayos ang pagpapalaki sa'yo. So, why do you have to ask for more, 'di ba? Pero nakakatuwa yung blessing ni Lord na nakilala ko yung father ko na kahit hindi ako naghanap. Para sa akin parang, ay, blessing talaga ni Lord yun. At least nakilala ko siya. 'Di ba, na parang kahit papaano, a part of me nabuo, 'di ba? Pero syempre, up to now, hindi ko pa rin po nakikilala ang aking biological mother. And alam ko meron pa ata akong kapatid doon eh. So wala rin akong idea, wala rin akong anything. If you ask me, nagpe-pray ko na makilala ko yung mother ko na totoo. Honestly, hindi ko naman siya masyadong nag-sink in sa utak ko. Parang, if it happens eh, di ba? Kung purpose ni Lord na makonect ko yung mother ko, totoong nanay ko, okay lang. Pero if you ask me if may sama ako ng loob sa totoong parents ko, honestly, wala. Kasi napaka-good person naman nila. Tsaka yung tatay ko, talagang doon ko na-realize yung totoong father ko na kamukha ko siya, parehas kaming parang kalog, parang ano. So, okay naman. Masaya naman ako na I was able to meet him. Kahit hindi ko naman ina-expect, hindi ko naman din hinahanap. Ganun. So, happy pa rin ako. Kung aalaw ni Lord na makilala ko yung nanay ko talaga, or yung remaining ko, sabi kasi ng tatay ko, meron pa rin daw akong kapatid dun sa mama ko, aside from me. So, ako lang talaga yung nagkahiwa-hiwalay na kayong magkakapatid. Parang gano'n. Ako lang yung nakuha niya or something. Ganun. So, yung kinukwento ko ngayon muna yung part ng revelation na kung paano ko nalaman na adopted ako. Yun. Marami pang story yun eh. Sobrang haba, nakakatawa pa yung story nun. Next naman na story time yun. Anyway. So, yun. So, sobrang thankful naman po ako na kahit ganun yung buhay ko is I'm so lucky kasi lalo na yung mother ko, sobrang masarap magluto, maasikaso, yung gano'n. Tapos yung kahit yung yung daddy ko rin, yung asawa ng foster mom ko, sobrang ano rin yun, cool, kasi namatay rin ng maaga yun. Pero naalala ko yung bata ko, sobrang daddy's girl din ako, sobrang cool yun. Sobrang sundo ko sa school, bibigay yung mga gusto mo, may pasalubong, parehas kayo mahilig mag-sound trip, may mga core memories din kami. Pero most of the time, nakasama ko talaga yung mother ko. So, syempre silang tatlo, yung mga parents ko, nasa heaven na sila. So, I'm so lucky dahil I have 3 angels up above. Ganyan. So, yun lang yung magiging ano ko. Kaya syempre yung mga iba dyan na adopted din like me, don't be ashamed. And be thankful, di ba? Kasi be grateful kasi binigyan tayo ng another parents ni Lord na magagabay sa atin. And let's try to understand bakit nangyari yun. Wala naman sigurong magulang na gustong mahiwalay sa anak. May mga rason. So, huwag tayo magtatanim ng galit. Kailangan tayo is mahalin natin yung magulang natin kahit ano pa, magulang yun eh, di ba? Kung gusto natin na masenso sa buhay, mamahalin natin, gagalangin natin ang ating mga magulang. Yan. So, yun ang aking story time for being adopted. And kung tatanungin niyo ako kung may chance ba na mag-a-adapt din ako kung sakali. Eh kung may pagkakataon, oo. Kasi ako rin naman galing ako dun sa ganun. So, I know naman if God's will allow, okay lang din naman sa akin yun, di ba? Let's see, di ba? So, for now, let's just be happy and I am grateful sa aking mga magulang and thankful ako sa blessings na meron ako ngayon. So, yun ang aking story time, guys. So, next time ulit, abangan niya aking another chika story sa inyo. Bye!